Kinahanglan atong kinabuhi maga-focus gyud kay Christ, living a Christ-centered life. Bago ta magsugod, mag-ampo una kita. Ama namo nga langitnon, mahimayaw namo nga Dios. Salamat Ginoo sa karon nga kahaponon Lord. Galaw nimo Lord nga mag-prayer meeting kami Lord. Unta Lord, ikaw maga-guide sa amoa Lord. Mag-andam sa among hunahuna o kasing-kasing. Bisan pa man Lord sa ako Lord, tabangin taon ako Lord nga maka-deliver Lord sa sakto nga mga pulong Lord. Please guide me Lord, kay nasayod man ako Lord nga dili man ako ni makaya kung wala ikaw. Please guide me Lord and help me Lord. This we ask and pray to Jesus Christ, our most loving Savior. Amen. So living a Christ-centered life. So ang magsugod ani nga verse, Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So kaning verse na-encounter na ko ni mga siguro siguro sa mga 15 years ago. Kay katong tungura ang among senior pastor ato si Pastor Noel Baluyo. So siya ang nag-istorya sa amo about kay Christ. Unya unfortunately katong time si Pastor Baluyo kuan na siya na paralyzed na siya. Di na siya makalakaw. Mo na gina-wheelchair siya. Umato siya sa balay dito sa Bisan Village. Mag-wheelchair na siya. Unya among kargahon, unya mag-Bible study mi every Wednesday to sa una. Anto dila ihaming gidil uban si Brad Alex, si Ma'am Ruth, kuyog-kuyog sila. Anto nga tumig mga balay-balay. Nya niabot ang time nga sa dito sa simbahan sa una, wala ko kabalo sa istorya pero kailangan og kana ganing reverend. Kay ang reverend mao man na pwede magkasal. Mao tong si Pastor Baloyo, iyahang giawhag si Pastor Johnny Biliot kay mao man to amo ang pastor nga kailangan siya ma-reverend. Mao to nga murag na sa akong nahinumduman nangadto mi og kuan kaning buhangin dito sa simbahan sa Buhangin sa Davao. Dako nga simbahan. Ang pastor dito si Pastor Samar, aning Pastor Samar. Kuan po kay to energetic kay nga pastor, 80 plus na to sa una, minana na pero kuan gihapon dasig gihapon kaayo. Nya si Pastor Samar gikuyog man ko nila, mo to naniid lang pud ko. So nay mga exam, mag-exam si Pastor Biliot, si exam. Anto daghan kay pangutana, grabe mga pagpangutana, mga doktrina. Grabe ko kuya wa di aning inanin no. Murag gina-interrogate. Hantod nga niabot ang time nga gipangutana si Pastor Johnny Biliot, gipangutana siya, what is your life verse? Kanang life verse, kanang ihang bersikulo nga iyang gikinabuhi. Mao tong mo ni ang gi-recite, mo ni ako nadungog sa iyaha. Ana siya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. O nakita po na ako na sa kinabuhi po ni Pastor Biliot, karon nagpastor siya na siya sa panging kaning sa mako dapit, nya mo ni iyang life verse. Ang iyang kinabuhi gitugyan ginya kang Jesus. So kung tanaw nato ni sa Binisaya para matuki ginato, mga taga Galacia chapter 2 verse 20. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. So kita din mga Kristohanon, gilansang uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako, dili na kita ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. So ang atong kinabuhi day na nakang Kristo, mo na atong ginabasihan permi sa atong kinabuhi. O kining kinabuhi ko karon
akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo. Oh, grabe ang pagtuo, no? Pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Si Jesus ang nagpakamatay para sa ato kaluwasan. Inana na nga bersikulo. Muna atong kinabuhi tugyan nato sa iyaha. Dili basta-basta nga life verse. Atong pagkinabuhi dili na ato kundi kay Kristo na. Nakafocus na sa iyaha. So, crucified with Christ, a new identity. Muna kita mga Kristohanon, gitawag tag Kristohanon kay nanatay new identity. Bag-o na ang atong identity. So, mapansin ninyo nga kanang mura og nayuban mosulti kana siya, kuan man na siya kanang Diyos nun, margana. Nya kung na kay mabuhat og mali, bantayan dayon ka, margana ba? So mo na siya nanatay new identity. So mabasa nato sa Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So kani pasabot ani nga verse, ang ato ang old man o katong kinabuhi nato as an unbeliever, gi-crucified na uban kang Kristo dito sa cross. So ang sa una man gud sa unbeliever pata, ang mga sala murag normal lang, murag baliwala lang sa tua. Usahay di makita kabalo nga sala, usahay man gali panghambog pa nga kaniyo akong gikuan ni nani nga kuha ko ani ana. So murag wala lang ngano man kay mao man gud atong agalon. Pero karon ang atong mga atong the old self gilansang na uban kang Kristo. Mo na nga ato dili na ta mag-serve sa sin. Mo na ang mga sala ato anang likayan. So dili na agalon nato dili na ang sala kundi agalon nato si Jesus na. Nya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So klaro kay na mga kaigsunan, we are a new creature. Dili ta kana ganing surplus. Dili. Pagdawat nato ka Kristo, nya nagsunod ta sa iyaha, we became a new creature. Bag-o kita mga kaigsuonan. Mo na nga ang sala, wala na tay appetite, di na taganahan anang mga butang kay ako sa una, grabe ko manigarilyo. Tagduha ka kaha, sobra pa isa ka adlaw. Pero kana lang pod akong baga na kuan pod na problema pod pag-abot sa panahon. Pero katong nga time wala, baliwala lang sa kuha ang duha ka sa kaha. Kay actually hinti po kog sigarilyo pod, wala libre lang. Mo na nga wala lang na sa kuha. Kuan kay ko kanang murag ganahan jud kay ko magsigarilyo, amo kabalo nga sala. Kay syempre unbeliever man. Nya kana pong akong magulang pod sa una, kuan siya kanang madyungiro, kanang kusog kay magmadyong, kanang ana. Nya kumuuli siya kadlawon. Nya niabot ang time bata pa ko mga 11, 12 ana. Niabot ang time nga mauli siya, ginagukod siya iro. Maglakaw lang mo siya kay silingan raman. Mo to nga ginakuyog ko niya. Mo to kuan gud akong trabaho kay para lang mo kuyog sa iya kay iniguli na siya kauban, duha mi magdalag bato. Mo to nga nakabalo pug ko kung sayo man day ni. Mo to na-addict pud ko in short. Pero ting adika. Mo to nga pagkaluwas anako ay grabing kuan grabe ang kanang gani murag og kanang isod kayo pag undang kay makadungog ko anang kanang magkaraw-karaw ay murag muulbo imong paminaw ba nga mo adto na gyud ko inana gani nga murag struggle grabe gyud ang struggle di basta-basta nya ang sigarilyo pero humuta grabe ka humot pero sa diyang naluwas nako wala naman baho naman kaayo yung baho mo na nga bag-o na gyud kita nga binuhat nga klaro gyud na bag-o na kita nga binuhat wala na tong sa una di na to balikan. So mabasa po nato sa Matthew chapter 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me,
let him deny himself and take up his cross and follow me. So kani magong cross sa unang panahon kuha na siya mura og death penalty dito sa unsa kung makasasala ka ilansang ka sa cross hantod ka mamatay nya parusahan pa jud ka mao na nahitabo kay Jesus siya lang wala isala wala siya isala pero gilansan siya sa cross para sa imuha o para sa kuha mo na siya ang iyang tumong muna mao pud kita kung mo komita nga mo uban kay Kristo mo na siya i-deny nimo imong self para sa kuha grabe ang struggle sa pag-deny sa self Di- dili basta-basta kung adik ka og kaning sigarilyo dili basta-basta maundang pero grasya ra gid sa Ginoo nga nawala tanan ang mga bisyo mo na nga dili basta-basta kana mga struggle nato na sa kinabuhi ato kinang pambiyaan di na nato ibalik tong sa una wala na tong sa una wala na gid to nya crucified with Christ a new identity bago na gud atong identity mabasa po nato sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15 and he died for all that those who live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again. So atong pagkinabuhi, naman tay mga pangandoy, natay mga pangarap, dili na nato ingon nga mao na gyud atong pukusan pag-ayo, nga atong kasing-kasing una-una di na ginato ibutang, kundi atong pagkinabuhi karon para naging kay Kristo. Mao na atong kinabuhi karon. So mabasa po nato sa Galatians chapter 5 verse 24 to 25. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So, ang Holy Spirit magadumala sa atoa, tigbabaw sa atoa. Dili na kining ato ang self. Kay kani ato ang kinabuhi diri nga tawanon, temporary ra man gud ni. Maulabay ra man ni siya. Nya ang ato ang kinabuhi, ang tinuod dito magit sa langit. Mao na ang murag na-struggle diri sa kalibutan. Nya ikaduha, Christ lives in me. Kaganina, kwanto siya? Natay new identity. Bago natong identity mo na nga mura og lahi nata. Unya kani kaduha, Christ lives in me. Nagdawat ta kay Christ, so nana si Christ sa ato ang sulod, no? Ang Holy Spirit. Nana tay new life, bag-o na atong kinabuhi. Mabasa nato sa Romans chapter 8 verse 10 to 11, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by spirit that dwelleth in you. So, ambot ipasabot aning bersikulo, kuan siya, si Jesus Christ gibanhaw. Ang Holy Spirit nagbanhaw sa iya. Moapod ka na mo banhaw sa atoa pag-abot sa panahon. Nana sa atoa. Sa Bisaya pa, apan ko nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Kristo, sumata kong iyon ganina, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab o kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. So klaro kay no? Nagita assurance of salvation. Nya diha ka nang gi-highlight og pula, gihimo man kamong matarong sa Dios. So actually dili man kita matarong, makasasala man tatanan, na magitay sala. Kay kung mayngon tag wala tay sala, di man itong dili mao. Sa Bible, kita gitanan nagisala. Pero ang nakanindot,
kay gihimo kitang matarong sa Dios. Sa English pa na, kuan siya, imputed righteousness of God. So ang Ginoo nagpakamatarong sa atoa. Actually, dili kita matarong, pero ang Ginoo nagpakamatarong sa atoa. Kay wala may sala nga makasulod sa langit. Una, kailangan gyud nga matarong. So pinaagi sa grasya sa Ginoo, o pinaagi sa atong pagtuo, nahimutang matarong. So kita dili matarong, ang Ginoo lang gyud ang mao'y matarong og naghimo sa atoa nga matarong. Kaya tong lawas wala man gyud. So Christ lives in me, a new life. Romans chapter 4 verse 5. However, to one who does not work but trusts God justifies the ungodly. Their faith is credited as righteousness. So mo taong yung ganina, ang atoang pagtuo mo na nagpakamatarong sa atoa, pagtuo kay Jesus. Actually, di kita matarong, pero tungod sa atong pagtuo kang Jesus, nahimo kitang matarong, nahimo kitang righteous sa mata sa Ginoo. Una kita, qualified ta makaadto sa langit, kay righteous naman ta. We have a new life. Kung mabasa po nato sa Philippians chapter 3 verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Pinagi sa pagtuo. Kay kaning bersikulo gapasabot ani, ang imuhang pagkamatarong dili pinagi sa maayo nga buhat. Muna kung naay maingon nga ay magbuhat ag maayo para ta maluwas, dili na mao kay giingon diri nga bersikulo, dili gikan sa pagkamatarong o dili pinaagi sa law o mayong buhat. Ang atuang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo nato kay Jesus Christ. Muna gihimo tang matarong sa Ginoo. Klaro no? Christ lives in me, a new life. Mabasa po nato sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. The renewing of your mind. So kinahanglan nato baguhon ang atong hunahuna. Kinahanglan ginato na baguhon nato atong hunahuna. Renewing of your mind. Sa pag-renew nato sa atong mind, our minds and hearts are transformed. Muna, nahimo na tang new creature. Na natay new life. Kaya transform nato atong una-una. Ikaduha, intentional. Dili pwede nga motro lang kag ikaw ako nang murag magic lang. Dili, intentional, gradually. Hinahinay sa pag-study nimo sa pulong sa Ginoo, maotro ang imong una-una ug ang imong panggawi, tanan nimo kinabuhi maotro. Mahimo na kang duol sa kasing-kasing sa Ginoo. So intentional na siya. So matud sa igingon ni Brad Robert, dili daw nimo suklan ang yawa, kundi imo siyang iwasan. Kung na mga tentasyon, imong iwasan para mawala ng mga tentasyon. O di na mobalik kay mo flee man ang yawa kung dili na ka. Automatic na mawala na siya. So intentional to be renewed daily by God's word with the guidance of the Holy Spirit. Magampo kita kanunay. As your mind is renewed, you will be able to discern and experience God's will. What is good and pleasing to God at to Him. So, muna kita mga Kristohanon, makadiscern na ta. Ay, kani, tama ni. Ay, kani, mali ni. Makabantay na ta. So, di mo ta kabantay. So, kinahanglan, i-renew ginato atong mind. Gradually, magtubo ta sa ato ang gugma sa Ginoo. Ug mag-guide po ang Holy Spirit sa ato. So, Christ lives in me. A new life. So John 14 verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him.
So mura og matingala ta sa bersikulo. Ang ingon diri, and my Father will love him, and we will come unto him and make abode with him. So murag makuanta, ma-confuse ta kay ngano man sadyang gidawat nato si Jesus, di ba na siya sa atong kasing-kasing? Pero diri giingon nga, if a man love me, he will keep my words. So sa ato pa naday hindrance ang atong mga panalangin, ang kalipayon sa Ginoo, kung dili nato i-keep ang iyang words. So kung magbuhat tag mga butang nga dili makalipay sa iyaha, makuan pod day siya kanang dili pod siya malipay sa atoa. Paras god sa wali ni pastor katong si Job. Remember mo ni Job? Katong adi si Kuan, si Jonah. 'Di ba gisugo siya sa Ginoo nga ato ni nga lugar niya gahi gud siya. Pero kato siya Christian man to siya kay fear God man siya. Pero nagmagahi gid siya. Diri gid siya. Unsa gibuhat sa Ginoo sa iya, giparusahan. Mo na nga kita pod mga Kristohanon, kay na naman si Jesus sa ato, di po ta magpabuyag. Musubay kita sa pulong sa Ginoo. Kay panalangin ang gahulat sa imuha. Kung mo kuan jud ka, mo yukbo jud ka sa Ginoo, mag-humble down jud ka, buhat jud ka sa mga butang para sa Ginoo. Imagine, no? And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. So inana ang kaayo sa Ginoo kung magsubay kita sa iyaha. Igugmaon ginato siya. Living ang ikaduha naman to, living by faith, a new purpose. Kita naluwas ta natay purpose ani nga kalibutan. Kay sama sa testimony ni ganihan ni Brad Robert, mas malipay siya, si Paul, maupod, mas malipay siya dito sa langit, kaya syempre wala na may problema dito. Pero dere, napaman mo na atong purpose, patay purpose, ganang gibuhi ta sa Ginoo dere sa kalibutan. Mga kanang ginatawag na tong mga wapakadawat, di sa kabalon sa ilang purpose. Ang purpose lang nila is manganak, magpakadato, mo na gyud. Pero ato lahi na atong purpose, nanay purpose atong kinabuhi. O basa nato sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Muna living by faith. Muna atong purpose. Living by faith. Now faith is a substance of things hoped for and evidence of things not seen. So klaro kay sa pulong sa Ginoo, nga atong pagtuo wala pa nato nakita. Pero atong gilauman nga naa. So, kita mga Kristohanon, kinabuhi kita pinagis atong pagtuo. Pagtuo ni kinsa? Pagtuo ni Jesus. Ang mga promesa niya. Ingon si Jesus, I will give you peace. Nagitay peace. I will give you joy. Nagitay joy. Inana ang atuang kinabuhi as Christian. Nagakinabuhi ta pinagi sa pagtuo. Tinuod, wala pa naabot, pero ginatuwahan nato nga naa. Nakaluwasan. O, nagatuo mata sa, na maluwas gid ta, pero wala pa. Pero ginatuwahan nato nga naa na ginagkupta na nato ang pagtuo. Nga maluwas jud ta. O, para so niya, mag-pray ta. So, ginakupta nato nga naa natong prayer. Mo na ginahangyon nato sa Ginoo. Kung iyahang tubagon, ma-fulfill atong pagtuo. So namang ko stages nga kung dili haom di po tubagon sa Ginoo. Maybe later ana. Una kita mga kaigsoon atong purpose is living by faith. Pagtuo atong kinabuhi, atong ginakuptan. Ang nakanindot lang sa atoa sa TCCBC kay atong pagtuo sakto. Daghang kay mga pagtuo nga mini nga dili tinuod pero ato sakto gyud. Makaadto gyud sa langit. Naiuban nga mga dagko na kay granggo sa ilang sikta ingon nimo nya luwas na ka. Ambot lang. Wala ra pod. Pero ato sure gyud ta nagitay pagtuo sa kaluwasan. Nya living by faith a new purpose. Mabasa nato sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight.
So kani siya nga bersikulo, ang atong pagtuo mao na ato ang gikinabuhi. Pagtuo nato kay Jesus unsa mga promisa niya sa atoa, magbuhat ta sa mga butang nga makalipay sa Ginoo, mao na atong pagtuo. Kung mayong butag by sight, so kaning kalibutan mo na ang imong purpose diri sa kalibutan, nga butang sa kalibutan, magpakadato ko diri ana, so tanan-tanan butang sa kalibutan. Nya failure man na siya, ma-failure jud ka ana, kay wala magay satisfaction ang tao diri sa kalibutan. Nya kung faith ang imong ginakupdan diri sa kalibutan, happy kay ka, na kay peace, na kay joy. Muna, we walk by faith mga kaigsuonan. So mabasa nato sa 1 Peter chapter 1 verse 77, this 7, these have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So mapansin nato na ipulong nga gold. Sa unang panahon, ang gold precious kayo. Hantod karon precious lang gyapon. Ang isa ka gramo nga gold karon murag nasa mga 3,000. For na? O 4,000 pero tig yung mahala sa gold. Mao na nga grabe gid ka precious ang gold. Pero kani nga bersikulo daga pamatuod nga atong pagtuo labaw pa sa bulawan. Layo ra ang bulawan sa atong pagtuo. Mo na kaning kalibutan, layo ra kaning kalibutan tungod sa atong pagtuo. Grabe atong pagtuo. Na eternal value. Dito pa, labaw pa ani nga kalibutan. Mo na ang atong faith, dili basta-basta. Masin pagtibok kalibutan, dili katandi sa atong pagtuo. Mo na ato aning kuptan gyud atong pagtuo. Kay grabe ni ka precious. More than anything, more than gold. Grabe ka precious atong pagtuo. Living by faith, a new purpose. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthened me. So nindot kay nga bersikulo no. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthened me. So kani siyang bersikulo gisulat ni Paul. Kabalo mo asan niya gisulat ni? Nasa prisuhan. Nasa sa prisuhan. Unsa pa man iyang mahimo? Wala siya mahimo na priso man siya. Pero kani gisulat niya, I can do all things through Christ which strengthened me. So maskin pa nga nasa kasakit, nasa ka grabe man ang giagian ni Paul. Kung itandi nato sa atoa, ay lalo kaya itong ginaagian. Gilato siya, ginalunod siya sa barko, giluto, salos tanan kalisod. Naagian niya. Pero ang pangutanang, anong naman siya peace? Anong peaceful man siya? Muna nga versikulo, I can do all things through Christ which strengthened me. Napansin ninyo? Mabuhat niya ang tanan, masipag unsa kalisod, tungod na si Kristo nga gahatag saya og kusog. Mao po na sa ato ang mga kaigsuonan. So Philippians chapter 4 verse 13 sa NLT, for I can do everything through Christ who gives me strength. So ang naghatag sa imo og kusog si Jesus. Dili ikaw, dili ako, kundi si Jesus ang naghatag sa imo og kusog. Through Christ, through Jesus, you can endure suffering without losing your peace. Muna kay Paul. So, na yung mga kasakit sa kalibutan, ma-endure na to through Jesus. Eh kung kita lang, maluya kita. Mawala atong peace. Pero through Jesus, kaya na to. We can do all things through Christ who strengthened us. You can resist temptation when your flesh is weak. So, grabe ang tentasyon sa kalibutan. Kana lang, example lang, kanang sigarilyo, ay grabe lisod, kay na undangon, grabe nakalisod, mura kag tukon ana. Pero ma-resist na nimo kung makita ka, mura ganahan na jud kay ka ana, ma-resist na nimo.
Pero dili sa imong kagalingon. Through Christ who strengthens you. Through Christ tanan. You can love people who are hard to love. So, dali ra sabton, no? Na yung mga tao nga mura o di kaganahan. Siguro silingan, o unsa ba, kauban simbahan, pwede kaganahan, maglagot ka. Pero, sa imuhang luyuan nga butang, mabuhat gyapon nimo higugmaon imong silingan og mga kauban sa simbahan tungod kay through Jesus. So mo-humble down lagi ta kan Jesus. Through Jesus mabuhat na nato. Nya you can do soul winning to save souls which are lost. So mingon ta nga ay di man ko kamao. Ay maulaw man ko. Ay kuan man guna sila mga adunahan kaayo. Ay so daghang rason. Pero mabuhat na nimo through Jesus. So si Jesus ang mo-guide sa imo. Why? Because Christ Himself is your strength. Muna atong kusog mga kaigsuonan. Not your feelings, dili atong ginabati. Not your skill set, ay tungod maalam ko, tungod kay kuan ko, doktor ko, dili. Through Jesus. Not your circumstances. Ay, mga kuan man na sila, oy, mga adunahan, di ko kakaya na nila. So, dili na mao. Through Jesus tanan, pinagi lang yun kang Christ. Mabuhat na nato tanan. So, application, when you feel insecure, say, I can do this, not by my strength, but through Christ. Insecure kay ta, ay, dili. Through Christ gapon. When you're facing trials, ay grabe nga mga problema sa kalibutan. Remind yourself, Jesus is in me, is stronger than this. Nakadungog na mo anang, my problem is big, but my God is bigger. Umo ni siya. Ang atong Ginoo mas dako pa sa atong problema. Mo nang kaya ra na siya through Jesus. When you feel the burden is too heavy, wa na gyud. Gabi na gyud ka dako nga problema. Say, His power is made perfect in my weakness. So uban nga magkasakit, nga grabe na kaayo, murag wa nay kasulbaran, diha nimo makita ang grasya sa Ginoo. Diha nimo makita ang power sa Ginoo. Nga giayo niya ang mga grabe na gyud wa na gyud pag-asa. Pero tungod sa iyang grasya, makita nimo iyang power sa mga circumstansya nga wala na kasulbaran kung sa tao nga panghuna-una. Pero ang Ginoo kaya na niya through Jesus. So conclusion, pangutana, have you truly surrendered your life to Christ? So tinud-anay bagid ang pag-surrender nato kay Jesus? Kung tinud-anay gyud ang atoang pag-surrender kay Christ, nanatay new identity. No, lahi na atong mga silingan mo tanaw sa atoa, atong mga amigo, mingon na som ni tawa na killjoy man, mana na. Kay new identity na ta. Are you allowing Christ to live through you daily? Na kay new life? Kung mabasa ka sa Bible, mag-meditate ka, mag-pray ka, bag-o na imong kinabuhi. Nya kada adlaw na siya, kay kada adlaw na gyud ang mga problema sa kinabuhi pod. Have you renewed your mind? A new purpose. So ang atong panguna-una usbo na nato, dili na ingon nga ang diri sa kalibutan kay kawang maning kalibutan actually dito magid sa langit ang importante. Unya ang Ginoo namo panalangin sa imo. Have faith. Na lang kita pagtuo. Renew lang gid nato atong mind. May we all live a Christ-centered life. Ang sentro ginato si Jesus. Knowing that He loves us, love you and me, and gave Himself for us. Si Jesus ang nagpakamatay para sa atong kalawasan. Dili na basta-basta. Grabe si Jesus, kamaayo sa atong kinabuhi. So atong basahon, katong kanang internalized pagbasa ang Galatians chapter 2 verse 20. Binisaya man ni ato lang ihimay-himayin pagbasa, no, i-internalize na to. Dungan na to sa pagbasa. Ako na, gilansang ako, dungan lang dita,
Gilansang ako. Sige, ready, read. Gilansang ako, uban kang Kristo dito sa krus. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Mo na siyang bersikulo nga nindot kay life verse. So mag-pray kita og na padayon kita sa atong prayer meeting. Ama na mga langit nun, salamat kay Ginoo sa among natun-an Ginoo nga kami nga mga Kristohanon ang sentro gyud sa among pagkinabuhi ani nga kalibutan mao gayud ang pagtuo diha kanimo Lord. Salamat kay Ginoo nga kami Ginoo nahimo nimo mga kaanakan. Nasayod kami Ginoo sa tama ug sa mali. Salamat kay Lord nga aduna kami assurance sa salvation Lord. Ug abot sa panahon Lord, ikaw among makauban Lord. O sa Lord, tabangi kami sa among mga desisyon. Tabangi kami Ginoo nga maka-strengthen Lord through you Lord. Doon na kami mga daghan mga struggle diri sa kalibutan Lord. Pero pinaagi sa imuha Lord, masolbat kining tanan Lord. Please guide us and help us, Lord. Bisan pa man sa among mga pagampo karon Lord. Ikaw ta, Lord, mga tubag sa mga butang Ginoo na among ginaampuan nga makahimaya kanimo. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen.